Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas ang mga salita niya. Tapat kung mangusap siya. Pagmamahal niya ay walang maliw, walang pupas, noon ngayon at kailanman. Tigib ng pagpapahalaga sa kanyang mga anak, tunay ang kanyang mga salita. Halina kayo, mga minamahal ko, ipagkatiwala niyo sa kanyang katotohanan ng buhay niyo, ipahiram lamang at patotohanan niyang siyang tunay na bumubuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Arigato. Buhay po ba ang Ama? Bagamat hindi niya naunawaan, subalit buhay na patotoo na ang pandama ang binahagi sa kanya ng Ama. Sapagkat habang nagbibigil, hindi ang salita nila ang pinag-uusapan at ginamit na lengguwahe, kundi kung ano ang mga salita ng mga Pilipinong nagbigil na siya lang ang hapon sa oras na iyon, subalit siya pa ang unang nakadama sa ibang mga nakisama sa vigil. Sa makatwid, patotoo lamang ng Ama, ang pinakamahalaga, di mo man mawawaan ang salita niya, madama mo siyang tuwirang anak kanya at Diyos mo siya, mapapakilala at mapapatotohanan niyang buhay na buhay siya. Kaya't sa pamamagitan, i-translate mo sa kanya sa hapon. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang kadakilaan, yaon ang patutuong pandamay binuhay sa kanya, hindi siya mismo ang pamamaraan na nakilala ang Diyos Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa pamamagitan ng Holy Spirit, translate mo. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, ng Espiritong Banal, kumilos sa kanyang buong katauhan upang patotohanan na buhay ang Diyos sa buhay ng tao ay hindi nakakalimot, hindi nawawaglit, at hindi mamamatay. Buhay ba ang Ama? Kaya ang sino mang sa kanya ay makikipagtotoo, makalalaya sa lahat, hindi lamang sa sakit, hindi lamang sa hirap, hindi lamang sa balakid, hindi lamang sa problema, kundi sa kasalanan sa lupang ito. Upang tamuhin ang bagong buhay at buhay na walang hanggan. Translate. Translation, di ba? Interpreter ka, i-press mo mabuti sa kanya para maunawaan niya. Sapagkat kung paano mo ini-explain yon, ikaw rin makakadama. Buhay ba ang Ama? Kahit English to ko nga, hindi niya alam paano mo siyang English na kahit balubaluktot. Kaya yun ang patotoo. Nagpapahalaga sila sa kanilang, di ba? Hindi katulad ng Pilipino mayabang. Buhay ba ang Ama? Nakikipagpaligsahan ng galing. Sila hindi. Kahit sino ka pa, basta yung kanilang salita. Kung wala kang interpreter na kasama, panganga ka sa kanila. Parehas kayo hindi nagkakaintindihan, subalit sila, hindi nila kinahihiya ang salita nila. Yung iba, kinahihiya nila. Pag nakarating sa ibang bansa, ayaw nang magsalita ng salita nila. Sino ang mayabang, sila o ang Pilipino? Hindi lahat. Merong mapagpahalaga sa kanilang lengguwahe, mayroong kumakalimot sa kanilang tunay na salita. Buhay ba ang Ama?
Mahirap tanggapin ng tao ang katotohanan. Subalit, ang magpapatotoo rin yung mga Pilipino. May nakausap nga, sabi ng kausap na ito, dun po sa bansang tinunguhan ko, makikita ang mga Pilipino. Ayun pong mga inabutan ko doon, pag kumain sila, nililigpit nila yung kanilang pagkain. Ang mga Pilipino, pag kumain eka, naku, pag iniwan, nakakalat eka ang mesa. Tama ba? Totoong-totoo po. Kaya ibig sabihin, napakapangit ng record pala ng Pilipino sa ibang napakapangit. Kaya dapat pagpakita natin dito sa dakong ito na tunay ngang anak kayo ng Diyos. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sila pag nagmahal talagang tapat. Pero pag wag mong lolokohin at talagang gagawa rin sila ng kaya ikaw mag-ingat ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama, mga minamahal? Katotohanan, di ba ga? Masaya ang puso niya. Baka mapaiyak ka pa niyan. Napakabuti ng Ama. Tulad noon, umiyak siya sapagkat yan ang patotoo. Damdamin mo, hindi mo mapigilan, matutulan kapag ang Diyos Ama ay iyong naramdaman. Kaya walang malayo na di malalapit, walang malapit na hindi malalayo. Kung sino ang nakadama, siyang magpapatotoong buhay ang Ama. Subalit yung hindi nakakadama, kahit anong sabihin mo sa kanya, hindi maunawaan niya. Kaya ang pinakamahalaga ay pandama, hindi ang mga pangunawa pa na sasabihin, naunawaan ko ng salita niya. Naunawaan mo nga, subalit kung hindi mo ginagawa, hindi mo sinasabuhay, baliwala. Subalit kung naramdaman mo at sinabuhay mo siya, masigit kang mapalad. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang sakit tinuturan. Nagsuot pa siya ng kapatirang Divine Mercy. Buhay nga ba ang Ama? Balikan natin ang tinura ng Espiritu sa katauhan ni Apo Kunching. Ilang taon ang lumipas. Ilang taon na nga ba ang lumipas? Napakahabang taon na, ng 12 taon at magla-13. Subalit hindi pa ito maraming natupad at naganap. At hindi pa rin ito marami ka nang nagawa. Dahil 12 taon na, magla-13, wala ka pang nagagawa. Kung susuriin mo ang gagawin mo at ginawa mo sa Ama, wala ka pang nagagawa. Sapagkat kapag binilang mo ang taon, sasabihin mo marami na ako nagawa. Araw-araw dapat marami ka pang magawa at dapat marami ka pang gagawin. Taong lumipas, kung bibilangin mo'y ilan na, maliwanag na tinuran, daratalang takda sa dakong ito sa gawain ko, Constancia, may magpapatutong banyaga. Buhay ba ang Ama? Mga ibang lahi. Subalit, wika nga, hindi nila maunawaan ang salitang Tagalog, ang salitang Pilipino. Subalit, nadarama nila ang kanilang tinanggap. Hindi katulad ng nakakaunawang sinasabi ang salita ng Ama'y unawang-unawa, subalit hindi naman siya nadarama. Sino mas malamang? Ang nakadama o nakaunawa na hindi niya ginagawang sinasabuhay ang naunawaan niyang salita? Kaya kayo na rin ang humatol. Kayo na rin ang magsalita kung alin ang totoo. Ang taong nakakilala at naunawaan ang salita ng Ama, subalit din niya sinasabuhay, at ang hindi nakakaunawa sa kanyang salita, nakadabas siya at dinama ang buhay na Ama niya, at patuloy na dinadama pa, sino ang mas mapalad sa kanilang matatawag? Siya hindi niya alam ang sinabi, kaya hindi niya matutugunan, hindi niya masasagot. Subalit kayo, batid ninyo ang itutugon nyo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam. 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 Ama, tunay na kaibuti mo. Ikaw nga ang kataas-taasang di nila makita kailanman. Di nila makikita magpakailanman.
Subalit ang gawa mo sa tuwing ay nagbabadya sa tao, pinasisilay mo dito sa mundo, pinaririnig mo ang mga salita mo, pinapaalala mo ang mga gawa mong ito ay tunay na marapat makilala ng tao. Yaong mga mabubuti. Patuloy mong sinisilid ang iyong mga salita sa mga tumatanggap at tatanggap na ganap upang patuloy mong mapapatuhanan ng salita mo'y walang pagkabula. Patuloy kang nag-aadikha ng iyong kabutihan at kabanalan sa lupa ay kamti ng iyong mga anak na nilalang. Patuloy at walang sawa kang nagbibigay, nagbabahagi ng marapat kanino man, subalit hindi lahat ng iyong binabahaginan ay tuwirang nakipagtotoo sa iyong espiritong hindi nakikita. O kay buti mo nga, Ama ko, tunay na Ama ka ng lahat ng tao, na kung tuwirang nanamnamin ang pag-ibig mo at wagas na paghahandog mo, wala nga taong magugulapit, magugupo. Tunay na wala nga babagsak, na walang laban, nang dahil ng hina ang kanilang katawan. Sa tigib ng pag-iisip, sa tigib ng pag-aalala, tigib ng pagkatakot at pagkabahala. Sapagkat ikaw nga ang kataas-taasang Ama, Diyos na dakila noon, ngayon at kailanman, ang tunay na makapangyarihan na makagagawa ng lahat ng bagay na nais mong gawin, ang makapagpapabago sa lahat ng nais mong baguhin, tulad ng panahon, tulad ng pandama. Ikaw nga ang lahat ng kabutihan at kabanalan. Kaya't kung tuwirang lahat sa iyo'y kikilala, hindi nga ba ang lahat ng mga anak mo'y matutuwa? Kaya Ama, masdan mo sila. Naririto ang ilang mga katauhan na isinugo mo sa iyong dambana upang pag-isahin ang pandama at pagkilala sa iyo, upang lubos na makilala at tanggapin sa pamamagitan ng iyong espiritong hindi nila nakikita ng mata, kundi kung dadamhin, patutong ika'y bumababa at nag-ahari sa lupa. Patutong ikaw ay buhay at hindi nawawala, hindi mamamatay, bagkus patuloy ng mag-ahari ay ang iyong kaloob, buhay na espiritu. O aking Ama, kayo na ang maghari at tumakda sa bawat anak mong nakikipagtuot at nakipagtipan sa iyo ng marapat. Gawin mo ang dapat na kanilang dapat matanggap, ang kanilang karapatan na lumigaya at maging galak, ang kanilang kantin, sa kanilang paghayo, sa kanilang mga tahanan. Baunin nila ang pag-aalay mo, maramdaman nilang totoo na ikaw ang naghandog, ikaw ang nagbigay nito. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Paano mo masasabing malamig ang yelo kung di mo hinawakan at hindi mo sinubo sa bibig mo? Mapapatotohanan mo lang na malamig ang yelo kapag hinawakan mo at nalamigan ang kamay mo. Subalit ano ba ang dulot ng yelo? Tunay nga bang lamig? Subukan mong tanggalin ang yelo sa iyong kamay. Pagdakay, ano ang mararamdaman? Hindi lamig, kundi init. Subukan mong sumubo ng yelo sa iyong bibig. Pagdaka at iyong nadurog na, anong mararamdaman sa iyong bibig? Lamig baga o init? Yaan ang patotoo ng Ama na hindi kayang tularan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaloob. Sapagkat ang yelo ay likha ng tao, ginawa ng tao sa mga bagay na nilikha niya. Subalit, ang lamig na madudulot ng Ama sa buong katauhan ng tao, walang makalilirip kung paano niya ito gagawin sa inyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Subukan mo namang maligo ng mainit. At pagkatapos mong nasingawan, ano ang pakiramdam mo? Mainit pa rin ba? Init ba? O malamig ang pakiramdam?
Sapagkat kapag naglabasan na yung pawis mo, ano nang nararamdaman mo? Yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Ang taong nalalason, ang pakiramdam niya ay mainit. Di baga? Taong Pilipina, di bagat gayon ang pakiramdam? Para ka nagiinit. Masama na para ka masusukang lalagnatin. Sapagkat yun ang pawang totoo. Kaya nga, ang bawat katotohanan kung pagninilayan ng tao, nalalason ba ang dugo mo? Nalason ka ba sa pagkain? Mararamdaman mo ito sa katawan mo. Subalit ang isip mo ba'y nalalason ng mga iba't ibang pumapasok? Mararamdaman ba ito? Mababatid mo ba na nalalason na ng isip mo? Ang mga pumapasok ay tinatanggap mo na? Hindi pa rin. Kung tanggap ka ng tanggap at hindi mo nararamdaman dito, habang hindi mo pa nararamdaman ang init at pag-iinit ng iyong kalooban, hindi mo pa alam na nalalason na isip mo. Kaya nga't, gayon din ang lason na nalason sa pagkain, sa inumin. Habang hindi pa kumukonektado sa iyong katawan, sa iyong dugo, o sa loob ng iyong bituka, hindi ka pa makakadama. Wala pang sakit ng tiyan, wala pang pagpapantal, dili kaya'y pagsusuka o paglagnat. Yan din ang taong tanggap ng tanggap sa kanyang masasamang isip na pumapasok, sa mga pahatid na masasama ng kanyang kapwa. Kapag nagpupuyos na ang damdamin niya sa galit, doon pa lang niya maalala, nalaso na pala siya ng mga hindi dapat tinanggap niya. Mga mahal, ang salita'y nakalalason kung masama ito. Ang mabuting balita ay kailan may hindi, sapagkat mabuting salita, tulad ng pagkain, nakamamatay ang lason, tulad ng lason ng pag-iisip, nakamamatay din ng damdamin. Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kung natatandaan nyo yung si kapatid na Agnes, yung Germanian, na may kasamang Pilipina, na habang nangungusap ang Espiritu, tinatranslate niya yon sa Tagalog, sa Germany, sa salita nila ng German. Sa ibig sabihin, ikaw interpreter ka, gamitin mo yun. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan pa man, o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, sino baga ang dakila? Diyos Ama na mahiwaga, Diyos Ama na totoo, tapat kailanman sa mga tao, na di magbabago noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magpulay, magtanto na tuwiran, alalahanin ninyong buhay. Buhay na buhay, buhay na buhay, ang Ama na di mamamatay, siyang sandigan ninyong lahat, ang lahat ay kanyang may bibigay, kaya't makipagtotoo, makakalaya katao, makakalaya katao, sa mga pasan-pasahan mo.
mga dalahing mabibigat, hindi mo ito makakaya. May Diyos Ama na makakaya niya, lahat ng sa iyo'y pinapasan mo. O tao, mga mahal ko kayo, yan ang totoo. Magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, walang hindi kakakamtan. Pakinggan mo. Na hindi ibibigay ng Ama mong mapagmahal kung magiging tapat ka sa Kanyang ganap. Buhay bang Ama? Oh, wala sa inyo yan, ano? Sabihin mo, natawa siya kahit di niya naintindihan, ah. Ano? Maputi ka pa, natatawa. Yung Pilipina, hindi natatawa. Ikaw natatawa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Sino ang nauna, si Isaias o si Jonas? Pakinggan ninyo ang habili ng Ama kay Isaias. Masdan ninyo ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh. Sasalantay niyang mga lupain at pangangalatin ang mga tao. Isa ang sasapitin ng lahat, mamamayan at saserdote, Panginoon at alipin. Katulong at Panginoon, nagtitinda't namimili, nangungutang at nagpapautang. Mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangan dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ni Yahweh. Malulungkot at tatangis ang daigdig, manlulumo ang daigdig, gayon din ang kalangitan. Ang daigdig na ito ay magiging karumaldumal dahil sa mga taong may maruruming pamumuhay. Mga taong lumalabas o lumalabag sa tuntunin ng kautusan at ayaw tumalima sa walang hanggang tipan. Kaya't ang sumpay daranasin ng daigdig at magdurusa ang mga nilikha dahil sa kanilang kasamaan. At ilan lamang ang matitira. Mauubos ang alak, malalanta ang ubasan. Ang mga nagsasaya'y daranas ng kalungkutan. Ang masayang tugtog ng panderetay di na maririnig. Mapaparam ang masayang tinig ng lira. Mawawala na rin ang pag-iinuman na may kasaliw pang awitan. Pati na ang alak ay magiging mapait. Mawawasak ang magulong lunsod, ipipinid ang mga tahanan, walang makapapasok. Sisigaw sa lansangan ng mga naghahanap ng alak. Mahihinto ang lahat ng kasayahan. Lungkot ang madarama ng buong lupain. Guho na ang buong lunsod, wasak na pati ang pintuang bayan. Ganyan ang sasabihin ng lahat ng bansa. Parang puno ng olibo, matapos lagasin ng bunga, tulad ng ubasan, matapos ang pitasan, ang matitiray aawit sa tuwa. Mula sa kanluran ay dadakilain nila si Yahweh. Dadakilain din siya sa silangan. Pupurihin sa baybay dagat ang kanyang pangalan, ang pangalan ng Diyos ng Israel. May awit ng papuring maririnig, maging sa pinakamalayong dako ng daigdig.
Bilang papuri sa Israel ang bansang matuwid, ngunit ang sigaw ko, kawawa ako, tila ako naupos na kandila, wala na akong pag-asa. Palubha ng palubha ang kanilang pagtataksil, mga bansa sa daigdig. Matinding takot, malalim na hukay, bitag na panghuli ang sa inyo'y naghihintay. Sino mang tumakas dahilan sa takot, sa balong malalim, doon mahuhulog. Pag-ahon sa balon na kinahulugan, bitag na panghuli ang kasasadlakan. Pagkat mabubuksan durungawan ng langit at mauga ang patibayan ng daigdig. Ang daigdig ay tuluyang mawawasak. Sa lakas ng uga, ito'y mabibiyak. Tulad ng lasenggo na pasuray-suray at kubong maliit na pahapay-hapay. Sa bigat ng salang kanyang tinataglay, tiyak na babagsak ang sandaigdigan at di nababangon magpakailanman. Sa araw na iyo'y parurusahan ni Yahweh ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid, pati mga hari dito sa daigdig. Sama-sama silang ihuhulog sa kalalimang walang hanggan at parurusahan pagkaraan ng maraming araw. Lalamlam ang liwanag ng araw at buwan at maghahari si Yahweh ang makapangyarihan. Sa bundok ng Siyon, sa harapan ng matandang hinirang, mahahayag ang kanyang kaluwalhatian. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Mula noon, ngayon, at magpakailanman patuloy ang paalala niya sa mga anak niya. Sa mga pamimighati kung papaano ang dahilan ay kasalanan. Sa mga nalulumbay kung papaano ang dahilan ay kasalanan. Sa pagkagupo kung ano ang dahilan ay kasalanan. Sa pagkawalay kung anong dahilan ay kasalanan. Sa tigib ng kawalan ng pag-asa, kung ano ang dahilan ay yaon din ay kasalanan. Halina kayo mga mahal ko. Ang lahat ay may pagbabago. Kayang baguhin ng Ama ang lahat sa bawat anak niya. Kaya niyang pihitin ang nais niyang pilipitin at pihitin, baluktutin upang hindi maituwid kung kamalian. Subalit, kaya niyang hatakin, ituwid man din kung marapat ito'y kanyang kakamtin. Sa lahat ng kanyang mga anak na tuwirang tatanggap at kikilalang ganap, sa kanyang matuwid na katwiran, kung ito ay kikilala, maaayon nga sa kanyang mabuting layunin at gawa ang kanilang tutuparin at kanilang gagawin. Doon malilisya sila sa kapahamakan at kailanman hindi aabutan ng kaparusahan, sapagkat ang gawa ng Ama'y tunay na kay-inam at ang salita niya ay tunay na kay banal. Pawang katotohanan at di pagkabula, luwat man at nagluwat panahon ng binilang, sapagkat ang Ama ang kataas-taasan at buhay, kaya siyang tunay na kaligtasan. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga't sa pagpapaalala niya, sa mga nagbabago'y kasiyasiyang madarama, sa mga tumatanggap, tunay na makakakilalang ganap. Sa mga naghahayag ng kanyang kadakilan at kabutihan, tunay na nararamdaman ng kasiyahan at kagalakan ng kalooban. At sa mga nagliwanag, tunay na naibsan ang dilim na taglay. Halina kayo mga minamahal, walang taong may nasa na siya'y mapahamak, subalit kung ang ginagawa niya ay kasalanan, ano at anong paraan malilisya siya sa kaparusahan. Halina kayo mga minamahal ko, tunay na ang Ama ay may buting kaloob, mabuting kaloob at mabuti sa lahat. Kaya't kung tuwirang siya'y tatanggapin kikilalanin ng lahat, magliliwanag ang nadidimlan, maaahon ang nalubog sa putikan, at magtatamasa ng kasiyahan ang namighati at nalumbay. Magagalak na tuwiran ang sa kanya'y kumilala.
Hanggang inapo ni Abraham ay di niya nilimot kailanman. Hanggang kaapu-apuhan na lamang siya pa rin ang magiging buhay. Halina kayo mga mahal, wala siyang nasa kundi pag-ahon at pagliligtas. Wala siyang binibigay kundi buhay. Kaya't kung ang kaloob na buhay na ito'y pahahalagahan, sino ang sa kanya'y mawawala? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, hindi lamang iisa ang mga nagamit o ginamit sa pamamagitan ng Espiritu niya, kundi mula sa simula, mababasa sa banal na aklat, mula sa unang tipa na binabaybay ng tao, hanggang sa bagong tipa na tinala ng Kristo, ang mga kasaysayan na nalahad sa lupa, sa kanyang mga lagad na una, hanggang nahayag at nayulat sa madla. Halina kayo mga mahal ko, tiimbagang tanggapin ninyo ang mga nais ng Ama'y tuparin nyo, at kayo rin ang masisihan, magagalak sa kaloob niya, na hindi kayang liripin ng pagkatao, maliban ng Espiritu, magsisidid ng katalinuhan sa inyo, upang maunawaan at mawawa ang ganap nyo ang lahat ng nais niyang bahagi sa buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? At hindi lahat ng inatasan ay pagdakay umuot tumanggap na, kundi ang lahat ay nagkaroon ng pagtutol, nagkaroon ng katanungan at pag-aalinlangan. Subalit nang tanggapin nila, nakilalang lubos ang nag-atas, sila mismo ang pinatibay at pinatatag ng Ama upang patuloy niyang maibigay at maibahagi ang kaloob na Espiritu niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Tulad ni Jonas, lumayo muna, tumakas muna, subalit nakatakas baga. Kung tatakasan mo ang kaloob ng Ama, sino ang mapagtataguan mong Ama mo? Nakataas-taas ang Diyos mo. Kapwa mo'y mapagtataguan mo habang gusto mong magtago. Kung may paraang kapagtatago, ay gagawin mo. Subalit, kung may hangganan ng buhay, may hangganan din ang pagtatago, tulad ng pagtatakip silim. Alala, umbaga, sasabihin sa'yo, nasaan ka na? Hulaan mo. Ano ang sinasabi ng mga nagtatakip silim? Magtago ka na. 1, 2, 3, hanggang 5. Game! Sabi nila. At pag di na nagsasalita, nakatago na nga sila. Maghahanap na itong naghahanap sa kanila. At pagkatapos, pag hindi sila nakita, tatakbo na at makikipag-unahan doon sa lugar na dapat ay pagtagpuan. Subalit, gaano man kadalas ang pagtatago ng nananalo, dumaratal din ang takda na siya'y talo. Buhay ba ang Ama? O mga mahal, ang buhay dito sa mundong ito'y hambing sa paglalaro ng tao. Hambing sa laro. Sa tuwin ay ika'y nakikipaglaro sa buhay mo. Lumalaban ka dahil gusto mong manalo. Subalit huwag mong bibiruin ang Diyos mo, sapagkat kailanman hindi siya nakikipagbiro sa'yo. Kaya't kung paano mo binibiro ang kapwa mo tao, at ang sarili mo ay pinakikipagbiro mo, ang Diyos Ama mong bumubuhay sa'yo ay kailanman ay huwag, sapagkat hindi siya nagpapabiro. Kundi siya nakikipagtapat, nakikipagtotoo,
at nakikipagtuwirang nagmamahal. Halina kayo mga mahal ko, ang kilalanin ay ang gawa't salita niya at pag nakilala nyo'y kamtin ninyong sungain nyo at tuparin. Doon patototohanan ng Ama, buhay siyang totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, si Jonas na nagtago, tumanggap sa kanyang kamalian. Nang magpalabunutan ang tripulante at kapitan, nang dahil sinabi nila, mayroong dahilan ang pagyugyog ng barkong ito, kaya tinahampas tayo ng bagyo, kaya tayo'y magpalabunutan na. O dili kaya magkarekuros na. Kaya't nang lumabas, ang sinabi nilang kapag ito ang lumabas, ikaw yun. Pag ito ang lumabas, ikaw yan. Pag ikaw lumabas, aminin mo. Gayon ba lagi ang gagawin ng tao? Kailangan pang magpalabunutan bago umamin kang, Ama, ako po ito. Ako nagkasala. Ako aamin nang matapos ang problema. Mga mahal, kung minsan ang nagluluwat ay may dahilan. Kung minsan ang dahilan ay ang kasalanan. Subalit kung lahat ng nagkakasalay, ititigib nila ng pagsuko at pagpapakababa, kay daming maluluwagan, kay daming magagaanan, kay daming masisiyahan. Kaya't ibinigay ng isang Jesucristo ang pagtubos sa hindi kasalanan. Tanda ng pagmamahal ay taglay na tuwiran. Halina kayo mga minamahal ko, pag-ibig ang dahilan kung bakit ang tao ay may isang ama at may totoong ama sa mundo. Sapagkat kundi sa pagmamahal, walang buhay ang tao at walang tao na buhay. Sapagkat ang nais ng Ama, ang mga nilikha niya sa ibabaw ng lupa ay pakinabangan ng mga anak niya, hindi para maging palalo at malabis, hindi para maging sutil at makasalanan, kundi para maging hawahan, masyahan, maligayahan at tamasahin ang kanyang mga nilikha na mainam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, gusto mo bang makatagpo ng tapat na kapwa mong magmamahal sa iyo? Matuto ka rin maging tapat. At ika'y bibigyan niya ng kalapat. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? At tulad ni Jonas, nang pinatubo niya ang puno sa kanyang tabi at nasalindungan siya, natuwa si Jonas. Subalit nang bawiin niya at namatay pagdaka, nagalit naman siya. Yan ang tao. Pag binibigyan ng kaparaanan sa buhay, umaabuso. Pag hindi naman niya minahal at pinahalagahan ang nagbigay at biglang binawi, sabi niya, ba't kinuha? Mga mahal, bawang katotohanan, ang Ama ay dakila, ang Ama ay mahiwaga, ang Ama ay mapagpala, tapat kailanpaman. Kaya't binigay niya ang puso para makadama, binigay niya ang isip para mag-isip, binigay niya ang mata para makakita, binigay niya ang tenga para makarinig, binigay niya ang bibig para magsalita. Subalit wala ka mang kamay at paa, at ito'y kumpleto para sa'yo. Makikilala mo ang kadakilan niya, mararamdaman mo ang pagmamahal niya, kaya wala ka bang karapatang makakilos dahil kulang ka sa kapangyarihan at kulang ka sa talino. Walang lakas, walang pwersa ang mga kamay at paa mo para ipaglaban mo ang sa'yo. May Diyos Ama ka. Kaya kanya ipaglaban kahit kanino kung tapat ka sa Kanya.
nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Halina, halina, halina kayo, magtanto kayo o mga anak niya, sa aking binaybay, tinuran sa inyo, magbulay, magnilay, mga isipan nyo, nang mapagtantong ganap, sino ang Ama ninyo, na ang taglay ay liwanag, na ang galak ay sa Kanya. Ibabahagi niya sa Kanyang mga anak, na naging tapat at marapat, kung lumbay ay dinanas, mapapagalak niyang ganap. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, kung wala kayong mga kasalanan sa mga binibintang sa katauhan. Matibay mong paninindigan, titindig kang may katatagan, sapagkat batid mo, Ama ang sayo'y sandigang batong walang katibagan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama mo'y tanggapin. Anumang sayo ay nakamtan, karamdaman, pagagalingin, pagdurusay, palalayain, kakamtin ang katighawan. Halina kayo mga minamahal, mapait ba ang nilagok ninyo? May tamis din sa inyo'y daratal, manalig at kayo'y magtibay. May buhay at di mamamatay, kailan pa man sa sandaigdigan, Kanyang minamasdan na tuwiran. Mga anak niyang mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hay, aking Ama, pakilala ka na. Buhay ba ang Ama? Ayon kay Juan, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Sinasabi ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y magangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Maliwanag ang tinura ng Kristo. Hindi kayong tinutukoy ko, kundi ang mga alagad ko. Sapagkat sa mga alagad ay tinuran ang may maghuhudas baga. Sino naman ang kawawa? Kaya kung hudas ka, ikaw ang kawawa. Kung nakikipagtotoo ka, ikaw ay magalak. Buhay ba ang Ama? Ang mahal!
Huwag niyong sabihin na ito'y pinili, kundi ito ay tunay na nararapat at takda sa araw na ito. At mamaya, hanggang bukas, maririnig niyo pa rin ang patuloy na takda upang ang araw ay pahayagan at ang araw na pinahayagan na mga taong nakinig, tao ang makikinabang. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Ang sumusunod sa akin ay sinusunod ang nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ang kumilala sa akin ay nakilalang nagsugo sa akin. Sino ang tinutukoy ng Kristo? Yaon ay ang Ama na nagbigay at nagbahagi ng pagkakatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat kung kilalang totoo ng tawang Ama, ang gawa ng isang Jesucristong nagpakababa sa lahat ng tao ay nakilala ang katapatan at katotohanan ng Ama ang pinakamabuti sa lahat at ang Ama ay tunay na mapagmahal. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, at sino ang tinutukoy na inulatan niyang una? Ang mga hinirang na apostol. Kaya naman sa tuwing mangungusap ang isang Jesucristo, ang narinig ng mga apostol ay di naririnig ng mga kapwa-tao nila. Subalit, ang mga itinuro na wala ng isang Jesucristo, taglay pa rin ang mga tinuruan at nalaganap sa daigdig ang kanilang mga nakamtan. Mga natutunang naisibuhay sapagkat sila'y nakipag-totohanan. Isa ka ba sa totoo sa mga anak ng Ama? Tularan mo, mga apostol niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, batuman ang puso mo, kailangan lumambot ito. Sapagkat di mo mawawawa ng tunay na totoo kapag pinatigas mo pang todo-todo. Kaya't walang katutunguhan ng pagmamatigas mo, ika'y tumungo sa impyerno, wika sa'yo ng Ama mo. Sapagkat ako'y di mo kayang linlangin at takutin tao, sapagkat lahat ng sa inyo'y batid ko. Buhay ba ang Ama? Kaya halina, halina, halina mga mahal ko, nais mo bang makalaya? Makipagtotoo ka sa magpapalaya sa lahat ng dinaranas mo, halos di mo makaya sa palagay mo bilang tao. Sapagkat ang kakayahan ay ibibigay ng Ama mo, bagamat di mo siya nakikita at di mo siya nakikilala. Simulan mo nang kilalanin nang makatighaw ka't makasadsyad, ihuhulagpos ka ng ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Matigib ng pag-asa ang sa iyo'y nakadama. Magliwanag na tuwiran ang sa iyo'y kumilala. Mapatotohanan mong ikaw ang Diyos Ama. Natuwirang laganap ang mga salita mo. Maging mabubuting gawa mo'y dinatal mo sa mundo. Winangis mo ang damdamin, natuwirang may tibok ito. Tulad ng sa iyong may pandama ka, lamang di tulad ng sa kanila na may pagtatalosira at kamalian. Kaya't pinapaging dapat mo ang kamali ay maituwid mo, at ang kasalanan ay mapatawad mo kung manunumbalik sa iyo. Ang kaguluhan ay pinapaging dapat mong kapayapaan, sapagkat ikaw nga ang tunay na kapayapaan. Ang katighawan ay sa iyo nagmumula. Sa kapangyarihan mo'y walang ang imposible, kundi lahat ay posible mong magagawa. Kaya't masdan mo ang sayo'y nalikom at natipon sa iyong dambana. Maging mga anak mong sa oras na ito'y nakikinig at nanonood. Tarok mo at batid ang kanilang mga isip at damdamin. Tanging ikaw aking Ama, ang pinaglalagakan ko sa kanila. Yamang ikaw ang kahatulan, at ako'y binigay mo lamang
na taga-pamagitan, na hindi na nasilayan ng sandaigdigang ito sa panahon nila bilang mga tao. Bagkos nakapangungusap lamang at gumamit ng anak mo na tulad nilang tao, kapwa-taong tulad nila. Sapagkat nga hindi nila mapuhap at madama ang tuwirang pagkilala mo. Ang tao'y tulad ng sayo, ang pandamang bahagi mo, kaya't idinatal mo ang iyong espiritu. O aking Ama, ikaw ang liwanag, ikaw ang buhay, ikaw ang galak. Tigibin mo silang lahat ng tapat sa iyo at tagumpay ay tamuhin na totoo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At ang sayo'y wala pang nadarama ni ano, huwag pagsawaan sila aking Ama, bagkus patuloy mo silang bahaginan at tuwirang buksan. Sa gayon, hindi masasayang ang pagsugo mo at pagdatal mo sa mundo. Patuloy na malilikom ang para sa iyo at mararagdagan ang tutungo at tatahanan nila'y nakahanda na paroroonan ng bawat isa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sulong tao, pag nilayan ang mga sinambit ko. San huhuguting kaisipan ito kung siyang pagkataong nangusap sa inyo? Ngayon malilirip nyo, wala mang panglirip kayo at totoong pandama kung tunay na kumilos ang espiritu sa inyong katauhan at dinama. Natanggap nyo, ipapaunawa sa inyo ang katotohanan ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh. Pagharian ka. Kung linamnam mo at binulay-bulay mo mga narinig mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kumusta ka kay Kristo'y masaya, ipalakpak ang kamay upang ito ay sumigla. Halin na kayo mga minamahal, ignong tantuin ang sa akitinuran. Kamtin nyo ang kagalakan, na sa Ama lamang ito magmumula. May bibigay niya libre kanino man, walang kabayaran ni hindi mauutang. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Naku, kumusta na po kayo? Oo, interpreter, sabihin mo, salamat sa mga kende. Ibinigay sa mga nag-vigil yung isa at sa mga nag-Bible study at ang isa sa mga alagad at ang isa sa kanila. 3 partisyon sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, nakadama ka at gumaling ka, hindi kay kunching, kundi kay Apo. Kaya purihin mo ang Ama. Alam kong meron na kayo, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat wingi ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo,
naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Buhay na walang kapantay, dakilang walang kamatayan, kumikilos sa sanlibutan, gagawin niyang marapat kung lahat ng kanyang mga nakitatanggap, tuwirang magagalak. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Ano ba sa hapon yung salamat sa pagpunta nyo rito sa kalooban ng Ama? Hapunin mo nga yun, sasabihin ko sa kanya, salamat sa pagpunta niya rito sa kalooban ng Ama. Arigato. Buhay ba ang Ama? Ang ayaw kang turuan, wala kang maririnig eh. Buhay nga po ba ang Diyos? Sabi siguro, ano ba kaya ang ginagawa nila? Ano? Sa pananalig nila kamo, nagiging gamot yan. Di kita sinadya. Naku, sabi, binuksan ng mata mo. Buhay ba ang Ama? Masaya po ba kayo kahapon? Salamat sa mga gumanap kahapon, sa mga nagtungo kahapon, bagamat ako po ay wala kahapon. Ano po? Purihin ang Ama, dakila siya. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ano yun? Ang ibig sabihin, si Kristo'y simbolo ng pastol. At yung ubas, katas ng tamis na sagumpol, yun ang dulot ng Ama sa tao. Kung kikilalanin siya, tunay na walang katapusan sagumpol na tamis at tamis ng ubas ang katulad. Ano? Yung trigo, umaalsa. Kailangan maalsa ang iyong panampalataya. I-translate mo. Buhay ba nga ba? I-train mo. Ayan dala ni Kristo ang kaligtasan ng tao. Lahat ng nangunguyapapa at mangunguyapapa ay maliligtas ito. Subalit ang matarek, hindi pa pagpalaing maligtas. Buhay ba nga ba? Mga mahal, mahal na mahal ko kayo. Sabi nga,
Bakit po eka? O syempre, hindi po ba dahil sa krus na pagtagumpayan ni Kristo ang kaligtasan ng mundo? O yan, gumagapang sa baging, sa gumpol na kalaylayang bunga. Kapag gumapang ang pananampalataya mo mula ulong gantalang tamis ang dulot sa buhay mo. Buhay ba nga ma? At kailangan na paaalsa ang pananampalataya sapagkat ang isang butil na trigo kapag nagbunga ay isang uhay, marami na, no? Mahirap makitangahan dyan. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, ano po? Napakadakila ng Ama. Tingnan nyo, ako po ay nasa bansa nila Sabi ko, mapapagbili pala ako ng buhay ng mga ito. Pero Ama, ikaw ang kasama ko. Sabi ko, anak, pag nagsalita sa iyo ng hapon, kapampanganin mo. Pagbibili mo rin siya, hindi niya alam. Buhay ba Ama? Dagdagan mo pa ng Tagalog. Sabi niya sa'yo, barukin mo pa ng Ingles. Di lamang ka sa kanya ng dalawa. Malamang pa rin nga ako. Buhay ba Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, talagang napakadakila, no? Kaya sabi ko, aba, sige, maghapon ka, kakapampanganin kita. Pag nangapampangan ako, magtatagalog pa ako. Englishin pa kita ng barok-barok. Di wala kang alam. Ano? Sabi niya, masaya ka, buti ka pa masaya. Sila hindi Buhay ba nga Ama? Ang minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, buhay na buhay. Tunay na buhay na buhay. Sapagkat kundi nga po siya buhay, wala tayo ngayon dito, no? At kung hindi naman siya dakila sa lahat, ba't mo siya paglilingkuran? At kung di mo naman nadadama ang kanyang pagmamahal, ba't ka maglilingkod? At kung hindi naman siya totoo, ba't siya paglilingkuran mo pa rin? Di wala nga po lahat, ano? Kaya ang lahat ay nasa kanya, ang katotohanan at katapatan. Gawing makatotohanan at matapat ang puso, siya ang ating sandigan. Sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay nga po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama, napakadakila niya. Kanina po habang nagbibiyahe na ako'y sumasagot sa mga message, sabi ko para po ako nakaramdam ng parang masusuka, parang hinahalukay, tapos ito ko parang pasubali ko, Constancia, itugot mo muna, pinadama ko lamang sa iyo na ang mata ay dapat pahalagahan. Na ang mata, kung ito'y may depresya, maraming mararamdaman ang tao. Ba't pinadama ko, anak, kumisan yan lang ang sakit ng tao Naku po may kanser na yata ako sa utak. Naku po meron yata akong kanser sa liig. Naku po sapagkat yung mga ugat mo'y maninikit pag hirap na ito. Ano po? Pati tenga mo, konektado, pati hanggang dito, konektado. Sabi ko, Ama, patulugin mo po ako para ma-relax ang pakiramdam ko. Sapagkat pagdating ko po, maglilingkod pa ako. Purihin ang Ama, pagbaba ko na sa sasakyan, wala na. Buhay nga ba ang Ama? Dakila, walang kapantay, gawin mo siyang sandigan at tunay na paglalakaran ng buhay, siya ang sa iyo igagalaw. O, tama ba? Kaya sa inyo pong lahat, nako, babae, lalaki, parehas lang. May sinungaling na babae, may sinungaling na lalaki. May tapat na babae, may tapat na lalaki. Saan ka lalagay? Mamili kayo. Saan po? Tayo na po! Umuwi na tayo. Mayroon po kaming meeting ngayon. Sasali ka ba bilang alagad? Paano sila? May meeting po kayo mga alagad. At hindi po kami pwedeng magtagal dahil tayo po ay may misa mamaya ng 6.
p.m. Ano po? At diretsong gawain. Kaya kung hindi man po kayo nagawarang kahapon ng bendisyon at ngayon naman po ay hindi rin, subalit kung nagpabendisyon kayo sa Panginoon kanina at tinanggap niyo po siya, wala pong hindi na bendisyon sa inyo mula kahapon hanggang ngayon. Buhay ba ang Ama? Sapagkat siya ang kataas-taasan sa lahat na dapat ninyong tanggapin sa inyong buhay. Ang abang pangalan mo, anak? Jessica Sarah.